Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. So by the way guys, maraming salamat pala sa walang sawang pagsubaybay sa atin pong daily love reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Then i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. And guys, sa mga interested naman sa ating private reading, nasa description box below lang po yung link. And ayan, message lang po kayo. Tingnan natin. Kanina ba itong love reading? Meron tayong Page of Cups and Strength. Wow! May mga bagong nagpapakilig. Six of Cups. May mga bagong nagpapakilig dito. So guys, yung nakikita ko dito, parang may bagong nagpapakilig or pwedeng mas nai-in-love kayo sa isa't isa ngayon, okay? Ganyan yung pinapakita sa akin dito na energy. Kasi, parang bago pa lang to eh. Happy news. Pwedeng may mga magandang nangyayari sa relasyon nyo ng person mo or may mga good news pwedeng sa career. Baka may mga bagay na kailangan yung i-appreciate dun sa person mo or ganun din siya. Kasi baka puro negative lang yung nakikita nyo na dapat, diba? Dapat nakikita nyo pa rin kung ano yung nagiging effort nung taong yon. Dapat ina-appreciate nyo rin yung mga partner nyo. Ang nakikita ko naman dito guys, mas nagiging matatag itong relasyon na to. Okay, may nakikita ko ditong memories, nostalgia, looking back. Oh, pwedeng past person to. Pwedeng matagal na to or puppy love. Pwede naman guys na, basta wala ako nakitang dito. Wala ako nakitang bitterness dito. Ang nakikita ko nga dito guys is posible na parang mas nagiging magaan ang lahat sa inyo. Tapos napag-uusapan nyo kung ano yung mga dating nangyari sa inyo, sa nakaraan, kung paano yung samahan nyo. Kung, basta puro memories, no? Napag-uusapan nyo yan, guys, na parang ang saya-saya nyo noon, kontento kayo ng ganito. Parang nag-e-enjoy kayo, nakausap ang isa't isa. Okay, yan yung nakikita ko dyan. Okay. So, ito naman, mararamdaman mo na lang na unti-unti kang mahuhulog na naman sa taong to. Ganon din naman yung person mo. Okay? Parang mas lalong lumalakas yung pakiramdam nyo. Alam nyo guys, minsan yung energy natin, nakukuha natin to sa ibang taong nakakasalumuhan din natin. Kaya kailangan, pipiliin mo rin yung mga taong sa paligid mo, sa circle mo, yung papapasukin mo sa circle mo. Kasi sila yung magbibigay sa inyo guys ng positive energy, no? Then, pagka negative guys, ang pwedeng ibigay sa inyo, wag nyo na lang guys sigurong i-entertain hanggat maaari. Kasi kayo lang din naman ang magsasuffer dyan. So, tignan pa natin. Meron tayong The Devil. Meron tayong Four of Swords. Okay. So, yung nakikita ko dito guys, pwede ngang someone from the past talaga to. Okay? And siguro na broken hearted ka rin, no? Na nag-end talaga. Ex talaga to guys, no? Hindi rin naging maganda yung samahan nyo before kung paano nag-end itong relasyon na to. Pero ngayon kasi parang nagre-reconnect yung energy, no? And parang ang gaan ng pakiramdam, ang gaan ng pag-uusap nyo, sobrang smooth lang. Yung pinapakita rin sa akin dito guys, sobrang lang siya, parang napaka-jolly nyo lang. And siguro dahil mapagbiro din tong taong to, kaya nakukuha niya yung kiliti mo, nagiging magaan din yung pakiramdam mo sa taong yan. Okay, pero ako naman sasabi sa inyo guys, hindi rin naging maganda yung ending nyo nito kasi naging toxic din to, no? Parang matagal siguro naging single yung iba sa inyo, matagal nyo rin guys pinahinga yung sarili nyo. And ganon din siguro tong taong to. Hindi mo na kayo agad-agad pumasok ulit sa relasyon. Tingnan pa natin. Oops. Meron tayong King of Pentacles, businessman, wealthy, successful, and provider. Oh, natutuwa ka siguro na nagkakaroon ng improvement sa buhay nitong taong to.
Nakikita ko dyan, ito kasing King of Pentacles is security. So, parang alam mo yon, nabibigyan niya na ng importansya yung sarili niya. Naging maayos na yung hanap buhay niya. And nakikita mo rin na parang nag-improve din naman talaga siya after nyo maghiwalay. And I think ganun ka rin. Siguro mas inuna mo yung pangarap mo muna nung nagkaroon na guys ng hiwalayan. Kasi nagkaroon na kayo ng kanya-kanyang landas. Nag-focus na kayo sa kanya-kanya yung mga goals sa buhay. Okay? Tignan pa natin. Diba? Naging busy kayo, oh. Parang ang tagal naging single nung iba sa inyo. At ito na nga. Pwede naman guys na ito ay someone na naging kaibigan mo noon kaya nagkaroon pa rin ng ending. Applicable pa rin siya doon guys. No? Basta someone from the past. Pwedeng kaibigan mo, pwedeng puppy love. So, na hindi na kayo guys nag-usap. Nagkaroon na ng mga kanya-kanyang buhay. Nag-focus na sa kanya-kanyang mga problema sa buhay. Okay? Tignan pa natin. Meron tayong Page of Wands. Meron tayong Judgment. King of Wands. Five of Cups. Okay. Okay, so, siya kasi guys, parang nanggaling din to sa hirap, no? Parang hindi rin naging madali sa kanya lahat. Talagang masasabi kong pinaghirapan niya yung mga bagay na meron siya ngayon. No? Yun yung pinapakita sa akin. Tapos ikaw, Page of Wands, parang ang bilis ng opportunity, parang sobrang guided mo. Ramdam mo na parang mismong kapalaran na ang parang nagbibigay sa inyo guys ng magandang buhay. Pwedeng maayos din yung pamilya mo. Kaya nga itong relasyon na to, pwedeng involved din yung pamilya. Pwedeng pinaghiwalay siya. No? Kasi may Judgment. Tapos nandito yung King of Wands. So, parang pinaghiwalay din siya. Siguro dahil nga sa estado or siguro nasa circle lang nila, baka malapit lang. Maraming pangarap sa yung pamilya mo. So, ganun yung pinapakita sa akin guys. Parang langit at lupa siya. Tapos, disappointment. Ayan, no. Habang ikaw, nagpo-focus ka na at nagpapakadalubhasa sa future mo, siya naman guys, parang ano na to guys, soulmate. Siya naman guys, ang sinasabi rito, ang daming regret. Parang namatayan pa ata tong person mo. I think parang sa pamilya. And yung nakikita ko dito guys, ang dami niyang regret, ang dami niyang disappointment sa past, ang dami niyang pinasok sa buhay. Workaholic talaga. Yun yung masasabi ko dito. Sobra. Ang problema lang dyan guys, masyadong naging emotional. Kasi ramdam na ramdam ng person mo kung ano yung mga bagay na pinaghirapan niya. At kung ano yung mga tinatamasa niya ngayon. Okay? So, hayan yung pinapakita dyan. Ngayon, possible na nagre-reconnect na naman daw yung energy nyo nitong taong to. At ito, dito tayo magpo-focus. Yan, kunin ko lang. Dito tayo magpo-focus. Ayan, no? Parang ang gaan-gaan ng lahat na nagtagpo kayo. Parang excited kayong dalawa. Lalo siya parang para siyang bata na nawawala at nakita niya yung nanay niya. Parang ganun. O yung tatay niya. Parang na-excite siya. Na, uy, kumusta ka na? Ikaw na pala yan. Ang laki mo na. So, parang nagre-reminisce kayo ulit, guys, dito na nagko-connect ulit yung energy nyo. Na parang, dati ganito ka lang. Ngayon, ito ka na. So, napupuri nyo yung achievement ng isa't isa. Okay? Ang lakas ng energy ng Leo dito. Cancer, Pisces, Scorpio. Okay, then, Aries, Leo, Sagittarius, energy. Tignan pa natin. Love advice. Kanina po itong love reading.
Meron tayong give your relationship a chance. Diba? Someone from the past nga talaga to, guys. Na parang, bibigyan talaga ng second chance itong relasyon na to. Itong connection nyo. Make the effort. Ayan, no? Parang puppy love to, guys. Mabibigyan to ng second chance. Or, nasa inyo pa rin yan, guys. Tas unrequited love. So, hindi alam ng person mo kung ano yung mararamdaman niya na parang nagko-connect. So, ayan, guys, papunta na siya sa wedding. Baka asawa mo na nga to, guys, at nakukwento lang natin dito yung mga nangyari. Okay, baka asawa mo na to. Tignan natin. Baka classmate mo pala nung elementary. Kapitbahay mo pala nung bata ka. Meron tayong real life, past life relationship. Meron tayong honeymoon. Okay. So, guys, yung pinapakita sa akin dito, parang ano siya, past life relationship, tapos ito give your relationship a chance. So, positive na talagang someone from the past or pwedeng kilala mo na siya sa past life, no? Meron lang kayo unfinished business kung bakit siya nagre-reconnect. Tapos nung nagko-connect kayo ngayon, is possible na yun nga, ang gaan ng lahat, para matagal na kayo magkakilala, na para bang nawawala yung problema mo pagkasama mo siya, pagkausap mo siya. Ganon yung nakikita ko dyan. So, sinasabi nga rito, guys, is i-enjoy nyo lang yung moment na to. Okay? So, titignan pa natin, guys, dun sa energy ni person. Nararamdaman niya sa inyo ngayon. Nararamdaman sa inyo ng person mo. Oh. Nahirapan. May mga pagsubok pa rin talaga, guys. Siguro magkaiba kayo ng relihiyon. Okay? Magkaiba kayo ng religion. May nakakita ko dito, guys, na masaya yung person mo sa'yo. Pero ikaw parang may frustration ka. Nare-realize mo nito lang. Parang may frustration ka na, wait lang. Baka nadadala lang ako ng kaligayahan. Baka hindi pa talaga ako ready. Ganon. Ganon yung nakikita ko dyan. Okay? Tignan pa natin. Meron tayong 3 of Wands. Three of Wands kasi, guys, parang nag-aantay siya sa mga desisyon mo. Okay? Ano yung plano mo dito? Kasi parang hindi pa rin malinaw. Ikaw yung inaantay ng person mo. Tapos may opportunity na darating sa kanya. Piling ko magta-travel to abroad. Ayan, may nag-aantay kasi sa kanya dito. Kumbaga may mga nakapending na papeles, requirements. Or gusto ko niyang puntahan. Ano ba to? May mga barko eh. Seaman siguro tong person mo. Seaman ba to? Okay, na parang yun lang din, baka kaya siguro nag-aalangan ka dito kasi hindi ka sanay ng LDR, no? Kaya medyo nagkaroon ka ng mga frustration dito na nangako naman siya pero ikaw hindi ka kampante sa ganong setup. Eh, kung yan ang pinili mong maging asawa, di ba? Yun yung profession, malayo sa inyo. Mahirap i-work out pero kung mahal nyo isa't isa, magtitiwala kayo. Okay, so yung pinapakita kasi sa akin dito, guys, papanindigan ka ng person na to. Yun nga lang, kailangan nyo lang daw magtiwala sa isa't isa, lalo na is kung LDR nga kayo. Okay, nasa malayo siya, nasa malayo ka. Kailangan nyo lang magtiwala sa isa't isa, guys. Tingnan pa natin. Meron tayong 2 of Wands. Okay. Lagi nga siyang excited na makita kayo. Lalo na kung nasa malayo to, guys. And, parang lagi niyang inaantay or binibilang yung araw hanggang sa malapit ka na niyang makita or malapit na kayo magtagpo ulit. Na-excite lang siya. Nakikita ko tahimik lang yung energy niya ngayon. Nag-iisip siya kung paano yung gagawin niya doon sa sitwasyon.
kung paano niya i-work out itong relasyon na to. Puro siya once, no? So, pag sinabi kasing once, parang expansion. Tapos, puro ano yan guys, mga plano sa isip niya ngayon, no? Malakas ang fire sign dito, Aries, Leo, Sagittarius, sa side ng person mo. And, kagaya nga nasabi ko guys, meron siya pinangako, tapos sa araw-araw, inaantay niya yung mga araw, binibilang niya yung mga araw hanggang sa makita ka niya. Ayan. Ayan. Ganun pa rin. Nakatingin siya lagi sa globe. Ito naman sa panahon. Okay. So, titignan pa natin na ngayon kasi nagpo-focus yung person mo sa mga priority niya eh. Nakikita ko mukhang mataas talaga yung pangarap niya para sa inyong dalawa. Okay. Tingnan natin. Meron tayong Queen of Pentacles. Okay, so Queen of Pentacles yung nakikita ko dito guys is nagiging practical ka rin naman. Maganda yung connection yung dalawa kasi siya naghahanap buhay, ikaw practical. Siguro may business ka. At saka parang hindi masyado parang wala masyadong challenge kasi hindi kayo madalas nag-aaway. Pwedeng yung communication din kasi pwedeng hindi stable, no? Baka hindi rin kasi kayo masyado nag-uusap kasi nagiging busy. Okay? So, yung iba dito guys, parang tahimik lang eh. Parang private yung relasyon. Pwedeng hindi alam ng pamilya. Okay. Tignan pa natin. Kanina po itong love reading. Meron tayong reflection. Judgment. Ayun na nga. Ayaw mo rin kasi ng judgment. Ayaw mo ng chismis. So, madalas kasi siguro nachichismis ka. Maraming tawang nakikialam sa relasyon mo, sa buhay mo, na para bang nadja-judge ka nila. Oo. Marami atang inggit sa inyo, guys. So, yung nakikita ko sa energy ng person mo dito, natutuwa siya sa connection na meron kayo, natutuwa siya kung paano yung setup niyong dalawa na parang siya. May sariling mundo din, ikaw, practical ka rin, no? And nararamdaman niya na parang, minsan parang kinakahiya mo siya or hindi mo siya kayang ipagmalaki, ni-post sa social media. Or parang ikaw na mismo yung nagsasabi na parang hindi mo na natin ito pwede sabihin sa ibang tao. So, hindi naman siya nagdadamdam doon. Pero napapaisip din siya, guys. Kung normal ba yung ganong setup. Pero naunawaan ka naman niya. No? Kasi lalo na ayaw mo nga ng judgment. Tignan natin. Meron tayong, ayan, 2 of Cups. Partnership ang tawag dito, guys. I know. Harmony, soulmate, partnership, and union. Diba? Maganda yung kombinasyon yung dalawa. Marunong kayo sa buhay talaga. Titignan pa natin. Nararamdaman ni person sa'yo. Guys, malakas yung ano dito. Fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Cancer, Pisces, Scorpio, Capricorn, Taurus, and Virgo sa side ng person mo. Tignan natin. Nararamdaman ng person mo sa'yo. Meron tayong I'm single. Oh, baka wala pa kayo guys relasyon, pero may pag-uusap na kayo, then siguro maaaring magkaroon ng connection dito kung sakali na, alam mo yun, kung sakali na magkita kayo. Kaya siguro excited tong taong to na ma-meet ka, makita ka, and maganda nga eh, nakikitaan ka na niya ng katangian dito. Kaya siguro medyo private pa to. Ano ba to? Wala pa kayong title? Wala pang title tong relasyon na to. Walang connection, parang ganun. Ayun na, showing out. I'm acting like I don't care about what happened between us, but I just want to appear unbothered. Di ba minsan na parang nababothered daw siya, guys. Siguro kung ano yung mga tinatopic mo, ano yung mga kwento mo. Itong person na to, guys, parang na-out of place siya sa mga kwento mo. Okay? Minsan piliin nyo rin, guys, ano yung sasabihin nyo sa taong to. Be matured, no? Kahit hindi yan, guys, nagre-react sa inyo, kahit hindi yan nagsasalita sa inyo na ayoko ng ganyan, kung tahimik man tong taong to, hindi nyo na kailangan guys sabihin pa yung pwedeng nakakabother sa kanya. For example, may ibang tao kang ikukwento sa kanya, knowing na may gusto rin sa itong taong to. Diba? So, hindi mo na kailangan i-open yun. Kailangan nyo guys maging matured. So, ano yung dahilan? Bakit kailangan mo yun i-open? Gusto mo siya magselos? Gusto mo siya masaktan? Pwede kasi guys na nakaka-disappoint talaga yan. So, mawala ng gana to. Tingnan natin.
Meron tayong feeling lost. I know, I'm trying to make this work but I feel so lost. I don't know what to do or say anymore and it's easier to just stay in silence. Tahimik lang talaga siya, guys. Wala siyang magiging react kasi wala naman siyang kayang i-react na doon sa mga sinasabi mo sa kanya. So, guys, maging insensitive kayo sa mga sasabihin nyo, no? Kung gusto nyo mag-work to. Meron tayong need time to heal. Right now, I'm in a space where I need to focus on my healing and self-love. This isn't about you, it's about me. Diba? Feeling niya, wala naman daw siguro sa pagkakamali. Normal naman, hindi siya kailangan magselos. No, hindi niya kailangan magselos. Kasi wala naman kayong title eh. Single naman daw kayo parehas. So, bakit? Wala naman siyang karapatan. So, ang ginagawa niya daw dito, guys, is nananahimik na lang daw siya dito. Nasa kanya yung problema kasi nahuhulog siya sa inyo. Okay? Message niya sa inyo. Ano yung gusto niya sabihin sa inyo? Meron tayong, I think about you all the time. Diba? Lagi kang iniisip. Can you hear me whisper your name? So, nisip niya kung napapaginipan mo siya kasi kung napapaginipan ka na niya dito. Okay, meron tayong I want to hold you in my arms. Okay, zodiac sign. Meron tayong Pisces, Taurus, Gemini, Aries, Leo, and Capricorn. Meron tayong Libra, Scorpio, Sagittarius, Virgo, Cancer, and Aquarius. Meron tayong Leo, Taurus, Capricorn, Sagittarius, Libra, and Pisces energy. Okay? Tingnan natin. Sa side mo naman, overall energy, yan yung nararamdaman mo sa partner mo, sa person mo ngayon. Meron tayo, why do have to be apart? So, ayun, napapaisip ka, bakit kailangan namin magtagpo? Parang gano'n. Ano bang dahilan, bakit siya bumabalik sa buhay nyo? So, ang dami nyong bakit, no? Dami nyong what if. Bakit guys yun? Hindi bakit na red horse. Okay, ang dami nyong ano bang dahilan? Anong reason? Ay, Tinagalog-English ko na lang, guys. And I've been fighting a battle I can't win. So, alam mo kasi na parang wala kang ipapanalo or wala kang binatbat sa taong to. So, kasi guys, medyo competitive ka, no? Hindi mo naman kailangan kompetensyahin tong taong to. Oo, kasi kaya ka naman daw niya eh. Kaya ka niyang bitbitin. Meron tayong my beloved. Oh. Mahal mo naman pali. So, bakit ganyan ka? Zodiac sign sa side mo. Okay. Meron tayong Leo, Capricorn, Sagittarius, and Libra. Meron tayong Libra, Sagittarius, Capricorn, and Leo. Libra. Last one. Okay, meron tayong Scorpio, Aquarius, Cancer, Virgo, Aries, and Gemini energy dito. So, in the near future, tingnan natin saan na ito papunta. In the near future, meron tayong free yourself. So, kung naguguluhan ka, kasi parang hindi mo na alam kung saan ka lulugar, no? So, sabi dito, it's time to take back control of your life. Okay? Palayain mo na yung sarili mo muna. Kasi, wala ka ng control dun sa sitwasyon. Okay, religious factor. Ayun, magkaiba kayo ng relihiyon. Foreigner ba to? Or pwedeng magkaiba kayo ng, ayun na nga, religion. Baka INC ka. Catholic siya. Muslim, mga ganon. Or kung ano man, no? Tignan natin. Meron tayong worth waiting for. So, may pag-aantay. Parang worth it daw to kung parehas kayo mag-aantay, no? Kasi ito ay tinakda na sa'yo eh. Siya na talaga yung para sa inyo, guys. Sabi dito is wedding. May nakikita kong kasalan dito, guys. Okay, so yan. Ito lang po ang inyong daily love reading. Again, bukas po ulit. God bless and love you all. Bye-bye.